Wala ring barya si Fatixu. Lumapit siya kay Liangyang at napakamot sa ulo. Well, wala akong barya. Pwede bang iba? Umiti si Liangyang at nagsabi, lahat ng tao ay walang barya. Maaari kang magtapon ng kahit ano para lamang ipahayag ang iyong nararamdaman at umasa sa magandang kapalaran. Si Fatixu ay naglabas ng kalahating pakete ng biskwit mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa balon. Ibinaba niya ang kanyang ulo at palihim na sinulyapan si Liangyang, pagkatapos ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay ng masigla at nagsimulang mag-wish. Hindi nagtagal, ang mga babae sa bahay ay pumila ng mga ngiti, naghagis ng ilang maliliit na gadget sa loob, at pagkatapos ay nag-wish. Sana matapos na ang katapusan ng mundo at makabalik na ang lahat sa normal na buhay. Sana palagi tayong ligtas. Pag-asa para sa kapayapaan sa mundo. Inilagay ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, at sa una ay ayaw niyang pumunta, ngunit mumiti si Zhu Qier at hinawakan ang kanyang braso at kinaladkad siya. Nandito ka pala, mag-wish ka lang. Isipin mo na lang wish. Narinig ito ni Zhang Yi at sinabing tama. Kung gayon, mag-wish lang ako. Pagkatapos niyang magsalita, ibinuka niya ang kanyang palad, at isang gintong barya ang lumitaw sa kanyang palad. Isa itong 24 purong gintong commemorative coin. Si Zhang Yi ay mayroong maraming ganitong bagay sa kanyang mga kamay. Karaniwang itinatapon niya ito para masaya. Gayunpaman, walang lugar na gugulin ito pagkatapos ng katapusan ng mundo. Nang makita ito ng lahat, biglang naging kakaiba ang kanilang mga mata kay Zhang Yi. Good guy, casual ba ang tawag mo dito? Napaka-casual talaga ni Zhang Yi. Hindi siya naniniwala sa mga bagay na ito, ngunit hindi niya pinaniniwalaan ang mga ito, ngunit siya ay humanga. Pinulot niya ito gamit ang kanyang hinlalaki at itinapon ang gintong barya sa Dragon Locking Well. Sana maging ligtas tayong lahat at magkaroon ng pagkain at damit ng walang pag-aalala. Sabi ni Zhang Yi. Wala naman siyang malaking ambisyon, umaasa lang siya na ligtas at masaya siya at ang mga kaibigan niya sa paligid niya. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao sa bahay, sinabing sinadya ito ni Zhang Yi. Pagkatapos ay pinalibutan ng grupo ng mga tao si Zhang Yi, hinihiling sa kanya na kunin ang mga gintong barya at muling mag-wish. Naglabas si Zhang Yi ng isang malaking dakot ng gintong barya, at hinayaan silang kunin ang mga ito ayon sa gusto nila, at nagbigay din ng isa kay Liangyang. Napakaraming gintong barya, kaya ang lahat ay gumawa ng higit pang mga kahilingan. Hindi napigilan ni Zhang Yi ang sinabi, Hoy, huwag kang masyadong gahaman. Kung hilingin mo ng marami, hindi ito gagana. Sinabi ni Zhu Qier, kung talagang may Diyos, marahil ay abala siya ngayon. Ang lahat ay abala sa paggawa ng mga hiling, at maaaring hindi niya marinig ang mga ito. Kaya sasabihin ko pa ang ilang mga salita. Kung ang isa sa mga ito ay maaaring magkatotoo, iyon ay magiging mahusay. Nang pinunasan ni Zhang Yi ang kanyang noo, natutok ang mabuti ang posibilidad. Matapos ihagis ni Fatixu ang mga barya, tumakbo siya sa gilid at nakipag-chat kay Liangyang. Si Zhang Yi ay naggangalit ang kanyang mga ngipin habang nanonood. Hindi siya makapaniwala na talagang mapapahalakhak ni Fatixu si Liangyang nang walang tigil. Lihim niyang ginamit ang intelligence system para pag-aralan ang hugis ng bibig ng dalawa, at pagkatapos ay natuklasan na si Fatixu ay talagang nagsasabi kay Liangyang ng mga diskarte sa laro. Ito. Masasabing tama ang bastardo kung tumingin siya sa munggo. Natuwa si Fatixu at buong pagmamalaking sinabi, gusto kong bumigkas ng tula tungkol sa sitwasyong ito. Itinuro niya ang Suolong Jing sa tabi niya at umawit, ang langit at ang lupa ay malabo, at may mga itim na butas sa lupa. Ang katawan ng dilaw na aso ay puti, at ang puting katawan ng aso ay namamaga. Ngumisi si Zhang Yi. Gaya ng inaasahan, siya ay isang dog licker, at hindi niya iniiwan ang bawat pangungusap. Pagkatapos maglagay ng barya at mag-wish ang lahat, tumuloy na sila sa susunod na atraksyon. Ngunit pagkaalis, biglang naramdaman ni Zhang Yi ang pakiramdam na tinitiktik siya sa kanyang likuran. Biglang nanikip ang mga kalamnan sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa likod niya ay mayroon lamang nakakandadong dragon na balon na napapalibutan ng mga bakal na kadena at konkretong rehas, na mag-isa na nakahiga sa nyebe. Huminga ng malalim si Zhang Yi, hindi pinansin, tumalikod at mabilis na umalis. Matapos magkaroon ng kakayahang sundan ang mga bakas ng lahat ng mga bagay, ang kanyang intuisyon ay kakilakilabot na tumpak, at siya ay madalas na may hindi maipaliwanag na pakiramdam.
Lalo na kapag natutulog sa gabi, paminsan-minsan ay may naririnig siyang malapit sa daldal na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Noong una, inakala ni Zhang Yi na ito ay dahil sa sobrang pagod niya at kailangan niya ng magandang pahinga. Ngunit nang maglaon, tumaas din ang dalas ng sitwasyong ito. Akala niya noong una ay may mali sa kanyang katawan o na siya ay nagdurusa sa isang sakit na katulad ng post-war syndrome pagkatapos ng katapusan ng mundo. Ngunit pagkatapos ng maingat na pagsusuri ni Zukir, naisip niya na walang mali sa kanyang isip o katawan. Sa paglipas ng panahon, maibaba lang ni Zhang Yi ang problemang ito. Pagkatapos ng lahat, ang dalas ng paglitaw ay hindi mataas at hindi ito nakakaapekto sa buhay. Sa tingin mo ba may pangangatawan pa ako para mapahamak? Mapait na umiti si Zhang Yi at umiling. Sa sumunod na mga araw, isang grupo sa kanila ang naglibot sa lugar ng Shenjing. Bagamat malamig ang panahon at maraming lugar ang hindi na nakakatuwang laruin, marami pa ring mga lugar na pwedeng paglaruan. Sa panahong ito, nagkaroon din ng tawag sa telepono sina Zhang Yi at Zhu Zeng. Likas na umaasa si Zhu Zeng na maaaring sumang-ayon si Zhang Yi sa kahilingan ng distrito ng Shenjing at makilahok sa operasyon. Ngunit si Zhang Yi mismo ang nagdesisyon sa huli. Sa kabilang banda, pinakilos ni Deng Shentong ang pamilya Deng at hiniling sa mga tao na hanapin ang mga pamilya ng mga kasosyo ni Zhang Yi at may mga tugon. Ang kinalabasan ng bagay ay hindi masyadong hindi inaasahan. Ayon sa impormasyong ibinigay ng mga may kapamilya sa Shenjing, walang nakitang kaparehang tao sa Shenjing. Ilang tao na rin ang kumpirmadong namatay. After everyone heard this, they felt sad in their hearts, but they had already been mentally prepared, so they quickly adjusted. So, no one is still alive. Zhang Yi couldn't help but ask. Deng Shentong spread his hands helplessly. You should understand how difficult it will be for ordinary people to survive after the end of the world. The ones you want me to find are just ordinary people. As long as they have soldiers or powerful people, their survival rate will be much higher. What's more, it's been more than a year since the end of the world. Even those who were still alive at the time have now died in the aftermath. The closest relatives Zhang Yi's friends are looking for are their parents. They are very old and are indeed prone to death after the apocalypse. This was indeed not beyond Zhang Yi's expectations. It is indeed a bit regretful. Sabi ni Zhang Yi. Gayunpaman, binago ni Deng Shenhua ang paksa. Ito ay hindi ganap na walang pakinabang. Nang sabihin niya ito, ang kanyang mga mata ay biglang tumingin sa isang tao, si Yang Xingxin. Napunta sa kanya ang mga mata ng lahat. Bahagyang kumunot ang noo ni Yang Xingxin, ako. Medyo nataranta siya. Bukod kay Zhang Yi, wala siyang malapit na kamag-anak sa mundong ito. Kung tungkol sa mga miyembro ng pamilya o kamag-anak na yon, wala siyang pakialam. Hindi niya hiniling kay Deng Shentong na tulungan siyang maghanap ng sinuman, kaya paano niya ito mababanggit? Tuwang-tuwang sinabi niyang siya, may buhay pa ba sa pamilya Yang? Umiling si Deng Shentong, hindi totoo yan. Kaya lang noong naghahanap ako batay sa mga koneksyon ni Miss Yang, hindi sinasadyang natuklasan ko ang isang napakatalino na bagay. Ang matatalinong bagay na sinabi ni Deng Shentong ay naging dahilan ng pagka-curious ng mga tao. Sinabi ni Zhang Yi, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang ito ng direkta. Huwag masyadong maglihim. Sabihin mo sa akin, sino ang nahanap mo? Hindi direktang pinangalanan ni Deng Shentong ang tao. Huminga siya ng malalim at tila sinusubukang kumalma. Zhang Yi, may gusto ka bang makilala pagdating mo sa Shenjing sa pagkakataong ito, pero wala pa. Tumawa si Zhang Yi at pinagalitan, kalokohan yon. Wala akong kakilala sa Shenjing. Sino ang gusto kong makita? Nakangiting tumingin sa kanya si Deng Shentong, kung iisipin mong mabuti, mayroon bang tao sa Shenjing na mas pinapahalagahan mo? Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, isang kakaibang liwanag ang biglang namulaklak sa mga mata ni Yang Xingxin. Sinabi ni Zhang Yi, pakialam mo? Iisa lang ang tao. Agad na pumasok sa isip ko ang pangalan. Bukod sa may-ari ng kakayahan ng Hell Guillotine, ang makapangyarihang binansagang How To, sino pa ang hindi malilimutan ni Zhang Yi? Ngayon, si Zhang Yi ay naging isang makapangyarihang nilalang na may power index na 15,000 puntos. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mga sundalong nakatali sa guillotine ng mga tanikala ng black and white wutong na nakakapukaw ng kaluluwa noong hapong iyon, hindi mapigilan ni Zhang Yi na magpakawala ng mahabang hininga.
Ang kakayahang agad na pumatay ng isang kaaway mula sa libu-libong kilometro ang layo, ang malakas na puwersang iyon, kahit na iniisip ito ngayon, ay nagpaparamdam kay Zhang Yi na ang kanyang balahibo ay tumatayo. Biglang naging matalas ang mga mata ni Zhang Yi, na siyang likas na ugali ng mga hayop kapag nakatagpo sila ng mga natural na kaaway. Ibig mong sabihin, kilala ni Xingxin si Hao Tu. Nang marinig ng lahat ng naroroon ang pangalan, naging mataimtim ang kanilang mga ekspresyon. Paano kaya ito? Nataranta ang lahat. Si Yang Xingxin ay wala ng mga kamag-anak na pinapahalagahan niya sa Shenjing, kaya paano siya makakasama sa Hao Tu? Ipinakalat ni Deng Xiantong ang kanyang mga kamay, nang humiling ako sa isang tao na imbestigahan ang network ni Miss Yang, biglang sinabi sa akin ng kaibigan ko na ang impormasyon ay inuri. Dahil nakakita kami ng isang napaka-kumpidensyal na tao, at lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay ang pinaka-kumpidensyal na mga dokumento ni Shenjing. Pinaplano kong itago ang balita noong una. Kung tutuusin, komplikado ang relasyon ni Shenjing. Hindi naman katakataka para sa sinumang magsabi na kilala nila ang mahalagang opisyal na yon. Ngunit makalipas ang ilang araw, hindi ko inaasahan ang mga tao na pupunta sa aking pintuan. Hindi ito nakakagulat. When Deng Xiantong went to investigate the information about Hao Tu, it would definitely arouse the vigilance of Shenjing's secret department, and then they launched counter-reconnaissance. Deng Xiantong looked at Yang Xingxin. I finally discovered that Miss Yang and that Hao Tu were once close friends. Best friend? There was a touch of contempt at the corner of Yang Xingxin's mouth, and her eyes were full of arrogance towards worldly people. I don't have any close friends other than being combustible, she said coolly. Lucaran smiled, his face full of sweetness. Ahem, Miss Yang, you once studied at Zongting Primary School, right? Deng Xiantong asked. Not many people know the name of Zongting Primary School. Even if you ask some Shenjing locals, you will only know about traditional famous schools such as Experimental Primary School. Ang Zongting Primary School ay isang paaralan na may napakababang reputasyon, ngunit ang lakas nito ay tiyak na hindi mababa. Dahil ang paaralang ito ay naglilinang lamang ng isang uri ng tao, ang mga tunay na henyo. Gaano man kalakas ang iyong pamilya, kung ang iyong anak ay walang sapat na hindi siya makapapasok sa paaralang ito. Siyempre, ito ay isang theoretical na pahayag lamang. Kung tutuusin, sa ganitong klaseng paaralan na naghahanda lamang ng mga matataas na henyo, pumasok man ang mga anak ng makapangyarihang tao, magmumukha lang silang malilito at hindi makasabay sa bilis ng pagtuturo. At si Yang Xingxin, isang henyo na ang ay determinadong maging kasing taas ng 164 pagkatapos ng kapanganakan, malapit sa mahusay na physicist na si Einstein, natural na gumugol din ng oras sa kolehiyong ito. Malinaw, ang isang taong nagmula sa isang lugar ay madaling maging isang nangungunang figura sa isang partikular na larangan. Ang ekspresyon ni Yang Xingxin ay sobrang kalmado. Base sa itsura niya, parang nahulaan niya kung sino ang taong iyon. Ano ang gusto niyang gawin? Gusto kanyang makilala. Sabi ni Deng Xiantong. Kailangan kong pag-isipan ito. Sabi ni Yang Xingxin. Tumango si Deng Xiantong, sinabi ng kabilang partido na igagalang nila ang iyong opinyon. Gayunpaman, ang taong dumating ay nagsabi na siya ang kumakatawan kay Shenjing. Mangyaring pag-isipan itong mabuti. Dahil ang Hao Tu ay tila labis na nag-aalala tungkol sa pakikipagpulong sa iyo. Lubos na inaabangan ito. Lalong naging curious si Zhang Yi. Tumingin siya kay Yang Xingxin at hindi maiwasang magtaka kung anong uri ng relasyon niya kay Hao Tu. At anong klaseng tao ang Hao Tu na yon? Ngunit ayon sa impormasyon ni Yang Xingxin, hindi dapat bata pa si Hao Tu, ibig sabihin, mga 20 taong gulang. Lumapit si Yang Xingxin, hinila ang manggas ni Zhang Yi at naglakad papunta sa likod. Dinala niya si Zhang Yi sa kanyang silid at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Sino ang taong iyon? Pamilyar ka ba sa kanya? Curious na tanong ni Zhang Yi. Tumango si Yang Xingxin, kung siya si Hao Tu, magiging napakamakatwiran. Sinabi niya kay Zhang Yi ang isang sikreto tungkol sa kaharian ng Huaxu. Sa katunayan, ang bansa ay palaging may isang proyekto sa pananaliksik sa agham ng katawan ng tao, na kung saan ay upang bumuo ng potensyal ng katawan ng tao at tumuklas ng ilang mga henyo na may mga espesyal na kakayahan. Tumango si Zhang Yi, katulad dito sa klase ng kabataan noon. Umiling si Yang Xingxin, ito ay hindi lamang isang henyo sa karaniwang kahulugan.
Ang katalinuhan ay isang aspeto lamang. Itinaas niya ang kanyang ulo, at sa ilalim ng kanyang makapal na itim na bangs ay mga mata na kasing lalim at ganda ng dagat. Mayroon din itong mga espesyal na kapang. Natahimik sandali si Zhang Yi, dapat itong tinatawag na superpower ngayon, tama ba? Noong nakaraan, ang mga espesyal na kapangyarihan ay madalas na lumilitaw sa mga gawa sa pelikula at telebisyon o nobela. Paminsan-minsan, may ilang mga programa sa agham na nakikipagpanayam sa mga taong nagsasabing may mga espesyal na kapangyarihan, ngunit ang mga programang iyon ay maaari lamang gamitin bilang mga side dish. Imposibleng hayagang lumabas sa mga programa sa Huaxu Kingdom ang mga taong may tunay na makapangyarihang kapangyarihan. Dahil iyon ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya sa kasalukuyan. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay naniniwala na dapat mayroong ilang mga tao sa mundong ito na may mga kakayahan na hindi taglay ng mga ordinaryong tao. Kung ang populasyon ay sapat na malaki, kahit na mayroon lamang isang sa 1 bilyong pagkakataon ng mutation, palaging may mga mutant. Ito ay tinutukoy ng genetic sequence. So, si Hao Tu ay isang nilalang. Umupo si Zhang Yi sa kama, bumuntong hininga at tumitig sa kisam. Isang estranghero na nagmutate at nagtataglay ng mga superpower bago matapos ang mundo. Diba? Tumango si Yang Xingxin. Tama. Isa siyang tunay na alien. Marahil ay masasabing siya lang ang tunay na likas na alien. Dahil siya ay nagtataglay ng ilang pambihirang kapangyarihan mula noong siya ay isinilang, kaya't siya ay ipinadala sa Shenjing para sa pagsasaliksik. Nagpakita na siya ng napakaraming hindi kapanipaniwalang lakas noong panahong nakilala ko siya. Sa pagsasalaysay ni Yang Xingxin, ang belo ni Hao Tu ay dahan-dahang nabuksan. Si Hao Tu, na ang tunay na pangalan ay Guan Longyue, ay 19 taong gulang ngayong taon, kapareho ng edad ni Yang Xingxin. Ang kanyang background ay hindi pambihira, ang kanyang ina ay isang ordinaryong guro sa gitnang paaralan, at ang kanyang ama ay isang third-rate na siyentipiko na nakatuon sa pag-aaral ng agham ng katawan ng tao. Bago ipinanganak si Guan Longyue, hindi kilala ang kanyang ama na si Guan Yuan. Sa halip, dumanas siya ng pangungutya at kapabayaan mula sa mga akademikong grupo dahil sa tinaguriang Human Potential Development na proyektong ipinipilit niyang magsaliksik. Hanggang sa isinilang si Guan Longyue at naging 6 na taong gulang nang biglang ibinalita ni Guan Yuan na may superpowers ang kanyang anak. Noong panahong iyon, naranasan na ng mga tao sa kaharian ng Huaxu ang pagkahumaling sa kigong noong nakaraang siglo at hinamak ang tinatawag na mga espesyal na tungkulin ng katawan ng tao. Kaya itinuring ng mga tao ang pamilya ni Guan Yuan bilang mga sinungaling. Gayunpaman, hindi sumuko si Guan Yuan. Pinili niyang gastusin ang lahat ng kayamanan ng kanyang pamilya at dinala ang kanyang anak na babae sa Shenjing upang ipahayag ang kanyang tinatawag na teorya ng supernormal functions. Mabagal na sinabi ni Yang Xingxin, noong panahong iyon sa Shenjing, bagamat ibinasura ito ng karamihan sa mainstream media, desidido silang ilantad ang kanilang scam. Ngunit mayroon pa ring isang maliit na bilang ng mga tao na matatag na naniniwala na ang mga transcendente na kakayahan ay umiiral. Kabilang sa kanila ang isang malaking pagbaril na nagsagawa ng isang pagsubok kay Guan Longyue. At sa huli, si Guan Longyue pala talaga ang may kakaibang kakayahan. This ability is reflected here. She pointed to her head with her index finger. Ibang-iba ang development ng utak niya sa mga ordinaryong tao. Nararamdaman daw niya ang mga banda na hindi kaya ng ordinaryong tao. Kaya makakamit niya ang ilang hindi kapanipaniwalang pag-ugali sa pamamagitan ng telekinesis. Huminga ng malalim si Zhang Yi nang marinig niya ito, may kaugnayan ba ito sa kanyang kasalukuyang superpower? Tumango si Yang Xingxin, ito ay isang sumpa. Mahinahon niyang sinabi, noong panahong iyon, may kakayahan siyang sumpein ang iba at magdulot ng sakuna. Muling bumigat ang paghinga ni Zhang Yi. No wonder kaya niyang pumatay ng mga tao libu-libong milya ang layo. Matapos malaman ang kakayahan ni Hao Tu, hindi nawala ang takot ni Zhang Yi sa kanya, ngunit nakahinga siya ng kaunti. Nagpatuloy si Yang Xingxin, siyempre, ang gayong tao ay natural na gagamitin ng malalaking putok bilang kasangkapan upang harapin ang kaaway. Nakakalungkot lang na ang kanyang kakayahan sa pagsumpa ay hindi sapat na nakamamatay, at hindi ito maaaring maging sanhi ng sapat na mapanganib na pinsala sa mga tao. Noong una kong natuklasan ang kanyang kakayahan, malamang na nasa antas na kung saan may matutumba habang naglalakad o umiinom ng black tea at hindi nanalo sa loto. May malaking pag-asa para sa kanya ang big shot,
kaya ipinadala niya siya sa Zongting Primary School na dalubhasa sa pag-aaral ng mga batang may pambihirang katangian. Doon ko siya nakilala. Tumango si Zhang Yi, naintindihan ko. Bagamat mahina ang kanyang kakayahan sa simula, ito ay naging mas malakas at mas malakas pagkatapos ng pagsasanay. At pagkatapos ng katapusan ng mundo, ang kanyang kakayahan ay nagsimula ng isang kumpletong pagsabog. Tama. Itinagilid niyang Xingxin ang kanyang ulo at tumingin kay Zhang Yi na may masamang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi naging maayos, kuya. Umupo siya sa sofa at humigop ng matikas na kape sa kamay niya. Bagaman ang mga tao ay palaging nagsasaliksik ng mga hindi pangkaraniwang katangian, ang agham at teknolohiya ay malayo sa pag-abot sa ganoong advanced na antas. Bagaman pagkatapos ng mahabang panahon ng mga eksperimento, ang mga kakayahan ni Guan Longyu ay hindi gaanong umuunlad. Pagkalipas ng humigit kumulang 3 taon, ang malaking pagbaril ay lubos na nabigo kay Guan Longyu, kaya't siya ay sumuko sa pagsuporta sa kanyang pananaliksik. Iminulat niya ang kanyang mga mata, nag-isip sandali, at pagkatapos ay sinabi. Ang insidenteng ito ay isang hindi katanggap-tanggap na dagok sa kanyang mga magulang na itinakda ang lahat ng kanilang pag-asa sa kanya para sa hinaharap. Ang kanyang ama ay nahulog sa isang malaking kawalan at tila nagkaroon ng problema sa pag-isip. At dahil itinaya niya ang lahat ng kanyang kayamanan kay Guan Longyu, ang kanilang pamilya ay nawalan din ng pagkakakitaan. Walang pakialam si Guan Yuan sa pagsuporta sa kanyang pamilya, ngunit lalo pang naging baliw na humanap ng bagong sponsor. Ngunit pagkatapos na iwanan ng malaking pagbaril na yon, walang gustong magkaroon ng pag-asa para kay Guan Longyu. Mamaya nabalitaan ko na nahulog si Guan Yuan mula sa high-speed rail station sa Shengjing dahil lasing siya at namatay on the spot. At pinili din ng kanyang ina na magpakamatay dahil sa mental breakdown. Simula noon, wala na akong balita tungkol kay Guan Longyu. Malamang pumasok siya sa orphanage o inampo ng iba. Bahagyang sinabi ni Zhang Yi, nakakalungkot talaga. Tumingin siya kay Guan Longyu, nagkaroon ba siya ng magandang relasyon sa iyo noon? Umiling si Guan Longyu, ngunit bahagyang nanunuya ang ngiti sa kanyang mga labi. Kuya, kung may ganyang tao sa tabi mo, mananatili ka bang malapit sa kanya? Saglit na nag-isip si Zhang Yi at hindi napigilang tumango. Kung may isang tao sa paligid mo na may kakayahang magmura, sa palagay ko lahat ay lalayuan siya. Sinabi ni Guan Longyu, hindi ako malapit sa kanya noong panahong iyon, at wala kaming gaanong pakikipag-ugnayan sa kanya. Sumimangot si Zhang Yi at nalilitong nagtanong, kung ganoon nga, bakit kanya gustong makita? Bahagyang umiti si Guan Longyu. Kasi that time, kilalang-kilala ako sa school. Kung ikukumpara sa iba pang mga kakayahan, ang higit na kahusayan sa katalinuhan ay napakadaling makita. Itinuro niya ang kanyang ulo, ang kanyang ngiti ay hindi nagpapakita ng off, ngunit confident. Bilang isang henyo na may superior na li, siya ay talagang mas madaling tanggapin ng mga tao dahil ang kalamangan na ito ay napakadaling ipahayag. Kaya tila sa akin ang kanyang layunin sa pagpunta sa akin ay napakasimple upang makaganti. Paghihiganti. Paghihiganti para sa kanyang nakaraa. Maigsi at maigsi na sabi niyang Xingxin. Naintindihan kaagad ni Zhang Yi. Walang sama ng loob o sama ng loob sa pagitan ni Guan Longyu at Yang Xingxin. Ngunit kung ang isang tao ay labis na nag-iisa, pagkatapos niyang makamit ang mahusay na tagumpay, tiyak na nais niyang hayaan ang mga minsan ay tumingin sa kanya nang mababa ang kanyang kaluwalhasyan. Hindi mahalaga kung mababa ang tingin ni Yang Xingxin kay Guan Longyu. Kailangang ipakita ni Guan Longyu ang kanyang kasalukuyang lakas at patunayan sa mapagmataas na lalaki na kaya lang niyang tumingala na hindi na siya ang katulad ng dati. Huminga ng malalim si Zhang Yi at nagtanong, may panganib ba? Ngumiti siyang Xingxin at sinabi kay Zhang Yi, hanggat nandito ka, kapatid, walang panganib. Bagaman ang rehiyon ng Shengjing ay may titulo ng pinakamakapangyarihang rehiyon sa kaharian ng Huaxu, hindi ito nangahas na makipaghiwalay sa ibang mga rehiyon. Ano pa, ngayon may gusto sila sayo. Walang dahilan si Guan Longyu para saktan ako. Masyadong mataas ang gasto sa paggawa nito. Napabuntong hininga si Zhang Yi, pagkatapos pakinggan ang sinabi mo, nararamdaman kong iba ang sikolohiya ng babaeng ito sa mga ordinaryong tao. Kung baliw siya, hindi ako nangangahas na makita mo siya. Sinabi niyang Xingxin, ngunit kailangan siyang makita. Kapatid, palagi kang natatakot sa taong iyon, hindi ba? Tama siyang Xingxin, talagang nagmamalasakit si Zhang Yi kay Guan Longyu.
Pagdating sa Shenjing, naisip kong makikita ko ang maalamat na figura na siyang kisam ng kapangyarihang panlaban sa rehiyon ng Shenjing, ngunit hindi na siya nagpakita. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Zhang Yi kay Yang Xingxin, para sa akin, ang iyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Kung ang babaeng iyon ay maaaring magdulot ng banta sa iyo, sa palagay ko ay hindi na kailangang pumunta doon. Unti-unting natunaw ang mga mata ni Yang Xingxin habang nakatingin kay Zhang Yi, na may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Kuya, napakasaya ni Xingxin na naiisip mo ang kaligtasan ko. Gayunpaman, umaasa pa rin akong makapunta doon. Kahit para lang makakuha ng impormasyon. Nang makita ang pagpupumilit ni Yang Xingxin, sinabi ni Zhang Yi, okay, ngunit kapag pumunta ka doon, sasamahan kita doon. Yi, sige. Tumango si Yang Xingxin. Kaagad na ipinaalam ni Zhang Yi kay Deng Shentong na maaaring pumunta si Yang Xingxin para makipagkita kay Guan Longyue. Agad ding nakipag-ugnayan si Deng Shentong sa kabilang partido at nakipag-appointment bukas ng alas 9 ng umaga. May darating para kunin sina Yang Xingxin at Zhang Yi at pumunta sa Earth Temple kung saan naroon si Guan Longyue. Sa kabilang panig, si Fatih Xu ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa noong una pagkatapos na bigyan ng babala ni Zhang Yi. Siya ay nag-aalangan sa kanyang puso, hindi alam kung paano haharapin ang relasyon kay Liang Yang. Bagamat matagal na silang hindi magkakilala, pare-pareho naman sila ng hilig. Halimbawa, isang serye ng mga two-dimensional na peripheral na produkto gaya ng mga laro, figure, unan, at B. May isang pakiramdam na tinatawag na umiibig sa unang tingin, at nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam nang makilala niya si Liang Yang. Alam na alam ni Fatih Xu sa kanyang puso na hindi ito mali. Dahil hindi ganoon kadali ang pagiging matabang bahay. Kung wala kang maraming taong karanasan sa two-spined ape, hindi mo malalaman ang lahat ng kaalaman sa industriya. Kaya dapat totoo ang karaniwang libangan nila ni Liang Yang. Ngunit paano haharapin ang relasyon ng dalawa? Ang lahat ng kanyang mapanglaw ay gumuho sa sandaling nakilala niya si Liang Yang sa labas ng pinto. Inilagay ni Liang Yang ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumingin sa kanya ng nakangiti. Chonlei-san, tapos ka na ba? Sabi niya, kumuha ng game console mula sa likod niya at nyugyog ito sa kamay niya. Dapat tulungan mo akong i-clear ang level ngayon. Nawala ang kadiliman sa mukha ni Fatih Xu at biglang nagningning ang kanyang mga mata, okay. With me here, isn't this easy? Dumating silang dalawa sa isang kwarto sa tabi. Umupo si Liang Yang sa tabi ni Fatih Xu nang walang sinasabi, halika, halika, matagal ko nang nilalabanan ang antas na ito at hindi ko ito kayang la. You have to show me good luck today, how can we fight through it? Umupo siya sa tabi ni Fatih Xu at isang matamis na amoy ang kumalat sa ilong ni Fatih Xu. Ang mga galaw ni Liang Yang ay hindi out of touch kay Fatih Xu, ngunit ang isang dampilang ng kanyang braso ay maaaring magpa-flute ng puso ni Fatih Xu at mamula ang kanyang mukha. Tahimik niyang tiningnan si Liang Yang na nasa tabi niya na nakatutok sa paglalaro. Habang nagpapasalamat siya na nakilala niya ang isang magandang babae, mayroon din siyang pagdududa sa sarili. Ang isang matabang nerd ba na tulad ko ay magkaroon ba ng isang magandang babae na tulad ko? Ako ay mataba at hindi gwapo, at wala akong lakas at talino tulad ni Boss Zhang Yi. May gusto ba siya sa akin, o nakikita niya lang ako bilang isang ordinaryong kaibigan sa laro? Hindi maiwasan ni Fatih Xu na isipin ang sinabi ni Zhang Yi sa kanya, at mayroon din siyang pagdududa sa kanyang puso, kung mailayunin ba ang isang magandang babae na tulad ni Liang Yang na lumapit sa kanya. Ngunit ang lahat ng ito ay nawala habang si Liang Yang ay nagbigay sa kanya ng isang magiliw na siko, at galit na galit at mayabang sinabi, "Oh, bakit ka tulala na nakatayo dyan? Kunin ang numero." Dapat gusto ako ni Yang Yang, hehe. Masayang nag-isip si Fatih Xu. Kinaumagahan, dumating ang mga taong ipinadala ni Shenjing sa pintuan ng tirahan ng Zhang Yi at ng kanyang pamilya. Isang itim na luxury car ang nakaparada doon, at magalang na pinasakay sina Zhang Yi at Yang Xingxin sa kotse. Nagkatinginan sina Zhang Yi at Yang Xingxin, umiti at dinala siya sa kotse. Ang mga kalsada sa Shenjing ay napakalawak at kayang tumanggap ng 10 sasakyan na sabay na bumibiyahe ng walang anumang pressure. Sa oras na ito, malinis at desyerto ang mga kalsada. Maliban sa mga longming guards ni Shenjing at isang maliit na bilang ng mga espesyal na kawani, walang sinuman ang nag-opera sa labas. Ang kotse ay nagtungo sa hilaga at nakarating sa gitnang bahagi ng lungsod ng Minghuang.
Matapos dumaan sa ilang gate ng palasyo, sa wakas ay nakarating sila sa tirahan ni Guanlongyue, ang Earth Temple. Ito ang pinakamahigpit na binabantayang lugar sa Shenjing. Matapos lumapit dito, ang bilang ng mga alien sa antas ng kapitan na natuklasan ni Zhang Yi lamang ay umabot sa dobleng numero. At mayroong hindi bababa sa daan-daang alien guard na nagpapatrolya sa lugar na may lakas na higit sa 5,000 puntos. Napaka-engrande dito ngayon. Bawat ilang metro sa magkabilang gilid ng malawak na kalsada ay nakatayo ang isang matangkad at makapangyarihang estranghero na may pambihirang momentum. Sa pagdaan sa gate ng palasyo, makikita mo ang maringal na palasyo na nakatayo sa gitna ng pader ng palasyo mula sa malayo. Ito ay isang retro-style na modernong gusali na may taas na higit sa 20 metro at isang lugar na libu-libong metro kwadrado. Ang maliwanag na dilaw na glaze tile sa itaas ay hindi gawa sa ordinaryong glaze tile, ngunit ito ay may parehong marilag na estilo bilang isang sinaunang palasyo. Mayroong malalaking bukas na espasyo sa paligid ng Earth Temple, at ang patio lamang ay sumasakop sa isang lugar na 12 ng ektarya. Sa ganitong kapaligiran, walang mabibigyan ng pagkakataong makalapit ng tahimik. Dahil may mga malalakas na firepower network sa lahat ng dako malapit sa palasyo, at maraming nangungunang alien ang nakatalaga doon. Nang makita ito ni Zhang Yi, may mga naiisip siya. Pagkarating ng sasakyan dito ay bumagal ang takbo nito. Sa dulo ng kalsada, nakita nila si Xiang Dawen, ang Commander-in-Chief ng Longming Wei, na nakasuot ng puting damit na may asul na pattern, naghihintay sa kanila na may ngiti sa kanyang mukha. Kinamayan ni Zhang Yi si Yang Xingxin, kung mayroon kang anumang mga katanungan, sundin lamang ang aming mga tagubilin. Sabi niya kay Yang Xingxin. Tumango si Yang Xingxin at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, kapatid. Walang magiging problema. Nang huminto ang sasakyan ay agad na lumapit ang isang gwardiya para buksan ang pinto at magalang na pinababa ang 2 tao sa sasakyan. Kinuha ni Zhang Yi ang kamay ni Yang Xingxin at dinala siya sa Xiang Dawen. Sa likod ng Xiang Dawen ay ang malaki at kahanga-hangang Earth Temple. Pagkatapos makalapit, mas nakakabigla ito na para bang ito ay isang napakalaking makalangit na palasyo na nakatayo sa gitna ng Shenjing. Kailangang itaas ng mga tao ang kanilang mga liig upang makita ang buong larawan nito. Chaos, Miss Yang. Welcome both of you. Matagal na kayong hinihintay ni Hao Tu. Ang kanyang mga mata ay nahulog kay Yang Xingxin na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Zhang Yi tungkol kay Chaos, mangyaring manatili sa labas ng bulwagan at maghintay ng ilang sandali. Sinulyapan ni Zhang Yi si Yang Xingxin na binigyan siya ng nakakapanatag na tingin. Tumango si Zhang Yi, okay. Lumakad pasulong si Yang Xingxin sa ilalim ng kilos ni Xiang Dawen. Tumingala siya at tumingin sa harapan. Ang mga hakbang patungo sa Earth Temple ay kasing taas ng abot sa langit. Dahan-dahan niyang itinaas ang laylayan ng kanyang palda gamit ang kanyang mga daliri at saka umakyat ng hakbang-hakbang.